Hello guys, ito yung first buried crayfish natin. And iiwalay na natin yung mga railings niya since meron na tayong mga ikita na lumalangoy dyan sa aquarium. And yung iba nandyan na sa mismong mga maliliit na hides. Nalagyan natin yan ng mga maliliit na hides guys para if ever na humiwalay na nga sila sa mother cray nila, meron sila mapagtataguan and maiwasan yung predation. Kasi possible rin na pwede silang kainin ng mother cray nila. Pero ayan, since kita nyo may mga lumalangay na. So dito, hiwalay na nga natin siya sa kanyang mga anak. And kasi malalaki na rin naman yung railings na yan. And wala na siyang orange or mga yellowish sa tiyan ng railings niya. Kaya na kung nakikita nyo, gray na, di ba? Yung mga railings na yan. So, pag ganyan na itsura ng railings, pwede mo na yan ihiwalay sa kanilang mother cray. So, yan, kaya ihiwalay na natin sila. And gumamit kami dyan ng pantutuli para medyo malambot lang kapag inihiwalay natin yung mga railings. And hindi kasi sila matanggal agad kapag pinapagpag lang. So, mas mabilis kapag ganan. Try nyo rin yung ganyan. So, ang tips dyan, once na mahiwalay nyo na siya sa mga railings niya, ihiwalay nyo na rin siya agad ng lagayan. Kasi kung hindi nyo yan siya agad ihiwalay, possible na yung mga railings niya ay bumalik lang ulit sa tiyan niya. Okay? So, ayan. Niwalay na agad natin siya, nilagay agad natin siya dito sa maliit na may plastic na lagayan. Para hindi na agad bumalik yung mga railings niya. And kung makikita nyo, yung mga railings niya ay nagtutumpok-tumpukan pa. Normal lang yan kasi hindi pa sila sanay magkakaiwalay. Kasi dun sa tiyan, di ba magkaasama sila and nakatumpo. Yeah, pero yung iba dyan, mga nakaiwalay na agad. Dito naman yung aquarium guys. Dyan yung natin sila kinuha kanina. Diyan natin nilagay yung buried crayfish. And yung ibang railings pala nandun din sa aquarium. Mamaya kukunin natin. So, dito naman ito yung ref tub natin. Dito natin nilalagay yung mga breeders natin para mag-breed. So, ayan. Yan sila mag-aasama dyan. Nilinis lang namin yan. Tapos, nilagyan namin ng stock water. Stock water ginagamit natin para hindi sila mabigla. And sure tayo na walang chlorine na matitira. And ayan nga guys, ina-acclimate natin sila. Mahalaga rin yung pag-acclimate guys para hindi sila manibago sa temperature ng tubig. Yan, after nyan i-acclimate, ilalagay na rin natin ulit sila sa lagayan nila na yan. And siguro ilang weeks lang, magkaaroon na naman ulit kami na buried. Yan. Diba? And maganda rin kung maglalagay kayo ng air pump or mga ganyang aerator. Ito naman yung aquarium guys. Nandito pa yung ibang railings Di pa natin sila nakukuha. And tukunin muna natin yan bago natin linisin yung aquarium. Tapos, pagsasama-samahin uli natin yan sila dyan sa aquarium after malinis. Lalagyan natin ng aquatic plants and mga hides. Na ganyan lang, kaliliit lang rin. Mga straw lang yan, pinagsama-sama. Tapos, pinagdikit-dikit dyan. And, naging heights na nila. Pang railings. Yan. Dito natin sila lalagay lahat. Muna. Sa maliit na planggana. And, after nyan, ilalagay na natin sila sa aquarium ulit. Yun lang. Di natin alam kung ilan to sila. Pero siguro, lagpas ng 150 siguro. Kung kasama yung nasa aquarium. Di pa kasi natin nakakuha. Meron pa mga nakatago dun sa sides. So, yan lang. After na malinis, nalagyan na natin sila ulit. Tapos, after isang month siguro, ilalagyan na natin sila sa trapal pond or sa ibang lagayan. Yun lang guys. Thank you.